Nakamamangha po, pero sa negatibong paraan ang asal at pananaw ng ibang Kristiyano. Nakalulungkot kasi makikita mo sa kanilang mga posts, gusto talaga nila yung mag-lead. Gusto nila maging leader. Hindi po masama yan, pero makikita mo dito na talagang nag-aaway-away sila sa leadership. At ito po ay makikita po natin sa mga institutional churches. Hindi natin to makikita sa mga house churches na nakaugat at iginaya sa Biblia. Ano po? Nagsimula po ito, nag-ugat po ito nung ang kapalaluan ay pasukin na ang puso ng mga mananampalataya. Ito po yung nag-imbento na po sila ng mga ways like tactics na merong isang tatayo na kung tawagin ay pastor, which is ang pastor po ay hindi title sapagkat ang meron lamang pong titulo o title ng pastor ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang Diyos, siya po ang God of Gods at siya lang ang tunay at nag-iisang pastor. Liwanagin ko po, yung pastor po, ito po ay titulo lamang ng Panginoong Hesukristo. Pero yung pong gawain ng pastor, makinig pong mabuti, yung gawain ng pastor ay, ito po ay pwedeng gawin ng mga believers. Yung gawain ng pastor, pero yung title mismo, I don't think so na pwedeng ikapit sa atin yan. Jesus is the only pastor. In fact, one time lang po binanggit ang pastor sa New Testament along with teachers pa. Pastors and teachers. So, doon siya nakaakibat. Kung titignan mong mabuti doon sa nasabing verse, mas lumalabas ang mga tumitingin talaga sa church ay mga church elders. Sa pangunguna ng mga church elders. Sila ay mga church elders na nangangasiwa sa kapakanan ng mga mananampalataya na nagpupulong-pulong. Gaano man karami ito, gaano man kakonti ito. Wala po ito sa paramihan ng mga membro. Tulad po na nangyayari sa kapanahonan natin ngayon. Malapit nga po talaga ang mga huling panahon. Nasa mga huling panahon na nga po tayo rather. Malapit na po talaga ang rapture. So titignan po natin, nakagaya ba o nakaakma ba sa salita ng Panginoong Hesukristo ang mga gawain natin? Sabi ng Panginoong Hesukristo, natatandaan po ninyo, siya po ay kumuha ng batya. Tapos, hinugasan niya yung mababahong paa ng mga disciples. Di po ba? At pinunasan pa niya ito. Sabi niya, kung ako na tinatawag ninyong guro, gumawa nito, gayon din naman kayo. Hindi po siya nagbibigay dito ng false humility. Bagkus, binabanggit niya rito na, hey, I am your teacher. You call me Lord, right? Then, kung ako na naglingkod, kung ako ay Diyos naglingkod, ano ba naman kayo? Hindi po ba? Sabi niya rito, the Son of Man came not to be served, but to serve. So, nakakatuwa po na ang Diyos ay gustong maglingkod, pero ang mga tao gusto pinaglilingkuran. Tama. Nakakamangha sa isang negatibong paraan o aspeto ang mga Kristiyano sa ngayon. Hindi yata nagbabasa-basa. Hindi yata chinecheck. Nakaakma ba sa salita ng Panginoon ang mga gawi ko? Nakaakma lamang dun sa mga bagay na gusto ko. Something to check about ourselves daily. To be true to ourselves daily. We cannot lie before the Lord Jesus. Alam natin kung ano yung puso natin. At it's up to you and to Him. At kung alam mo medyo mali ka naman, it's up to you to accept it. Move on. Magpatuloy ka at alisin mo na ang sarili mo sa institutional churches at bumalik ka sa biblical way ng house churches. Wherein sa house churches, lahat ng mga believers may karapatan magsalita sa bawat isa. Pantay-pantay tayo, walang isang nagli-lead na tinatawag na pastor. Samantala, ang pastor po, again, uulitin ko, ito po ay hindi titulo. Ito po ay title lamang na kay Jesus lang dapat iakma at hindi po sa ating mga believers. Pero yung gawain ng pastor ay yes, lahat ng believers pwede pong gumawa niyan. Pero yung title kay Jesus lamang po. Pantay-pantay tayo mga nanampalataya, yung mga anointings natin pantay-pantay po, dahil kung ano yung anointing din ni Jesus, anointing din natin kung tutuusin po yan. Totoo po yan. Kaya tingnan po natin mabuti yan. Ganyan po tayo binigyan ng example ng Panginoon. Siya na Diyos.
hindi siya pinaglingkuran, kundi naglingkod. Kaya mag-subscribe ka na rito at marami ka pang matututunan regarding biblical matters and biblical truths sa ating mga channel na ito. Sapagkat dito po sa channels natin, makikita po natin dito na ang Panginoong Jesucristo lamang po ang bida at tayo po mga tagusunod niya ay naglilingkod sa kapwa natin, naglilingkod higit sa lahat sa Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin at muling nabuhay para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Jesus truly loves us all.